Hindi. Hindi ko pa sasabihin kay Fedra ang totoo. Huwag na muna ngayon. Pag-iisipan ko muna to. Salamat, Javier. Ngayon naiintindihan ko na ang pag-aalala mo. Dahil anak mo nga si Rosalinda. Magiging mahirap ang sitwasyon niya pag nalaman ng lalaki na anak mo si Rosalinda. Walang espesyal sa kasal ni Rosalinda kasi para lang siyang nakipagtanan sa boyfriend niya. Ang mahalaga, kasal na sila ngayon. Paano ang simbahan? Ang wedding dress niya, ang celebration, pati na ang honeymoon. Nasa honeymoon na sila ngayon Oo, papunta sa Cuernavaca. Ay, umiral na naman yung pagiging inggitera mo eh. Ay, ako ba? Wala naman akong dapat ikainggit kay Rosalinda. Ay, inggit na inggit ka talaga dun sa boyfriend niya. Meron akong anibal. Pero hindi naman siya mayaman. Pero lahat naman ng gusto ko, sinusunod niya. Sana lang dahil dyan, mahalin mo rin siya. Mas okay na hindi ko siya mahal. Kapag ikaw yung minamahal, panalo ka. Pwede mo itong samantalahin. Alam mo, napakasama mo talaga. Kailangan mong iparamdam sa mga lalaki na mahalaga ka. Itrato mo sila ng masama. Sinisiguro ko sa iyong hindi ako magmamadali sa pagpapakasal ko gaya ng ginawa ni Rosalinda. Maghihintay ako na magkaroon ng isang magarbong kasal. Kahit pa yang si Anibal mabaon sa utang, mabayaran lang ang kasal. Nakita mo na ang nangyari ngayon, Valeria? Sino pa ba ang dapat nating sisihin dahil nagpakasal silang dalawa ng palihim? Kasalanan mo yun. Hindi ko lubos maisip na si Fernando Jose. Kaya niya magpakasal kahit labag sa kalooban ko. Ibang klase. Pagkatapos mo siyang paniwalaing tanggap mo si Rosalinda pero pinagtabuyan mo siya sa bandang huli, anong gusto mong gawin niya? Iwan niya. Gusto kong makipaghiwalay na siya kaagad. Gagawin yon ng isang masunuring anak. Mahal niya si Rosalinda. Hindi ganun kadaling pakawalan ng isang taong mahal mo. Ay, napakarami pang babae rito sa mundo. Bakit kung sino pang ayoko, siya pang nagustuhan niya? Dahil ipinagmamalaki niya si Rosalinda. Dahil sa bulag siya, nagpauto at nagpaloko. Nangyari na ang nangyari. Kaya kailangan na lang nating tanggapin. Siguro nga, wala na akong magagawa. Pero kahit kailan, hindi ko matatanggap ang ginawa niya. Dapat ka mahiya sa ginagawa mo. Wala ka nang ibang ginawa kundi abusuhin si Anibal. Kung may gusto kang makuha, kailangan mong paghirapan. Di hamak naman mas may halaga siya kaysa Sabihin sa'yo. mo nga, ba't mo kinakampihan ng lalaking yun? Dahil mabait siya at hindi siya dapat lokohin. Masayang-masaya si Anibal dahil tinanggap ko siya. Wala siyang ibang pinangarap. Kundi lumakad sa altar habang nakahawak ako sa kanyang braso, suot ang isang puting wedding dress. Sigurado ka ba makakapagsuot ka Ano nun? bang sinasabi mo? Alam ng Diyos ko anong ginawa mo kay Mr. Ayala! Matuto kang huwag makialam sa mga bagay na wala ka namang alam. Hindi mo ba kayang marinig ang katotohanan? Napakabata mo pa para makialam sa buhay ko. Nasa tamang edad na ako para malaman kung gaano ka kasama. Di ka na sana minahal ni Anibal. Sana ibang babae na lang ang nagustuhan niya yung marunong magpahalaga sa kanya at hindi siya sasaktan. O sino yung katulad mo ba dapat? Hindi ang kagaya ko. Hindi ako. Hindi. Hindi mo maaaring ipaanal ang kasal nila, Valeria. Tignan na lang natin. Huwag ka nang makialam sa kanila. Huwag kang gagawa ng gulo pagbalik nila. Ano? Nila? Oo, sila. Sina Fernando Jose at Rosalinda. Simula sa araw na ito, ituturing natin sila bilang mag-asawa, Valeria. Naisip mo na ba ang dapat mong gawin pagbalik nilang dalawa galing sa honeymoon? May hinahanap ka ba? Nasaan yung isang babae? Baka si Rosalinda. Rosalinda? Hindi yan ang gusto kong pangalan niya. Parang gusto ko siyang bigyan ng ibang pangalan. Yung may mas dating ang pangalan. At mas glamoroso. Ay, ito pala yung baliw. Matanong ko lang. Nasaan pala si Rosalinda? Nako, mukhang madidismaya ka na kapag nalaman mo. Bakit? Hindi ba siya papasok? Hindi na siya babalik kasi kinasal na siya nung nakaraang linggo. Masaya ka pa rin ba? Ay, nako. Sobrang saya ko. Sa tingin mo ba panaginip pa rin to? Oo, at natatakot akong magising kung panaginip man ito.
magiging mahabang panaginip na to. O baka nga, isang realidad na mas maganda pa nga sa lahat ng panaginip. Oo. Ay, ayoko pang umalis. 2 linggo na nga tayo narito, Rosalinda. Paano kaya nila tayo tatanggapin? Iniisip ko rin yan. Sa bahay niyo ba tayo o sa amin? Ewan ko yung pamilya mo pero si Mama tiyak na nagwala na sa galit. Bakit? Kailangan kong sabihin sa iyo ang totoo. Isang araw bago ang kasal natin, sinabi sa akin ni Mama na huwag na akong magpakasal sa iyo. 2 linggo na pala silang nasa honeymoon. Kailan sila babalik? Hindi rin namin alam. Bigla na lang sila nagpakasal kaya simula noon hindi ko pa nabati si Rosalinda. Hindi pa kami nagkikita. Lucy. Ngayong kasal na si Rosalinda. Kami naman ni Fedra ang susunod. Ano pang hinihintay mo para magka-boyfriend ka? Hindi ko masabi. Wala ka ba nagugustuhan, Lucy? Wala, Anibal. Ibig sabihin, hindi ka pa na-in-love. Bakit niya nagawa ang ganong klaseng kalokohan? Sabi mo, hindi na siya magtatrabaho? Milyonaryo ang asawa niya, kaya naman hindi na kailangan pang magtrabaho ni Rosalinda. Sino naman siya? Bakit gusto mo pang malaman? Karibal ko siya. Inagaw niya siya sa akin. Pero hindi mo siya pag-aari. Sa akin lang siya. Sa isip ko, ako lang ang nagmamay-ari kay Rosalinda. Ay, nako, talagang nababaliw na ang lokong ito. Masyado akong possessive. Kapag meron akong gusto, kukunin ko to para mapasakin. Pero hindi naman bagay ang isang tao. Hindi mo pa sinasabi ang pangalan ng karibal ko. Fernando Jose Altamirano del Castillo. Kilala mo siya, tama ba? Hindi. Hindi ko siya kilala. Hindi ka rin naman niya kilala eh. Itunuturing ko na siyang kaaway ko. Sabihin mo sa kanya yan kapag nagkita kayo. Huwag mo yun kakalimutan. Ang buong akala ko talaga tanggap na ako ng iyong mama. Hindi mo siya kilala. Ang totoo niyan, umaasa pa rin siyang maghihiwalay tayo. Pero nung nakita niyang tuloy pa rin ang kasal, nagalit siya ulit at pinilit akong hiwalayan ka. Pero alam naman niyang pag di ka niya tinanggap, mawawalan siya ng anak. Ayokong magkasira kayo ng dahil sa akin. Huwag kang mag-alala, mahal ko. Pagbalik natin sa Mexico, pupuntahan ko siya. Ikaw lang mag-isa. Iyon ang makakabuti. Hindi, Fernando Jose. 2 tayong pupunta. Kung hindi ka pa na-in-love, tutulungan kita. Papakilala kita sa friends ko. Huwag na, Anibal. Salamat na lang. Ipapakilala kita sa kanila. Salamat talaga, Anibal, pero alam mo, huwag mo na akong hanapan ng boyfriend. Masaya na ako. Huwag mo sabihin magiging single ka na lang. Baka ito ang kapalaran ko. Ay, hindi, Lucy. Hindi ako papayag na mangyari yun. Istorbo ba ako? Sabi ko kay Lucy, mag-boyfriend na siya. Wala pa siyang natitipuhan eh. Sa tingin ko, meron na. Ikaw bakit ka nagsinungaling sa akin? Sino naman siya? Mauna na ako. Wala ba akong kape? Pagtimpla kita. Ang bait ni Lucy. Kinikwento niya sa akin kanina ang kasal ni Rosalinda. Yung sa atin kaya kailan? Mangyayari yon kapag sapat na ang pera mo para mabigay ang kasal na gusto ko. Ano bang kasal ang gusto mo? Isang magarbong kasal, yung tipong enggrande. Yung kagaya ng plinanong kasal para kay Rosalinda, pero hindi natuloy. Senyora, ano yon, Berta? Narito na sila. Sinong sila? Si Fernando Jose at ang asawa po niya.